Nako, matindi ho ito mga kababayan, itong umuugong na mga balita na di umano ay meron daw pong 1.3 billion pesos na appearance fee. Nako, ay mayad ba pala? O, di umano ho ito sa mga miyembro ng House Committee on Justice sa Impeachment Proceedings laban po kay Vice President Sara Duterte. Natapos na po sila, di ba? Kaya pala halos lahat po ng mga miyembro ng House Committee on Justice ay aktibo po sila na sumisipot at dumadalo sa mga pagdinig at aktibo rin po na nagtatanong, di po ba? Pero yung mga tanong, kitang-kita niyo naman depende sa kung saan sila nakakiling di ba? Talagang ang tanong nila yung tatamaan po at malulugmok po sa putik yung kredibilidad ni VP Sara Duterte. So dito ayon po ito sa Abante News Online. At yun po 1.3 billion pesos appearance fee. So ayan tingnan niyo sa Abante yan. Ayan, panoorin niyo. Ayan okay. 1.3 billion. So hindi ko po ito hindi ko ito invento. Ang pinagbasihan ko rito ay itong Abante TNT tunay na tabloidista, Abante News Online. At ito po ay kapatid na kumpanya ng Billionaire News Channel. Ito mga kababayan. At ayon po ito sa sinulat ni Bernard Taguinod. Ito ang sabi nga umuugo nga yung balita. 1.3 billion pesos daw yung appearance fees sa mga miyembro po ng House Committee on Justice para po sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. At ayon po sa impormasyon nitong Abante at yung kanilang manunulat na si Bernard Taguinod ay nakarating po sa kanila ang impormasyon at unang inirelease, umano ang 650 million pesos sa isang tanggapan sa basement ng Batasang Pambansa at para sa buwan daw po ng Abril at panimagong 650 million sa buwan ng Mayo. Grabe tiba-tiba. Paldong-paldo pala yung mga kongresista, mga kababayan. So dito ito yung impormasyon po ito ng Abate. Kung totoo po ito, mga kababayan, so yung kanilang mga ginagawang desisyon at pagkilos diyan po sa mga babang kapulungan ng Kongreso ay sa ngalan po ng kwarta. Hindi po sa ngalan ng katotohanan at kagustuhan ng kanilang mga constituents. Dapat siyempre, di ba, yung mga ganyan dapat sa ngalan po ng katotohanan. Pero dito kung ito totoo itong impormasyon ng Abante, sa ngalan po ng kwarta. Grabe biro mo 650 million ngayong Abril. Tapos meron daw di ayos na. Ngayon, Mayo 1 na. Meron daw ulit na idadagdag, ilalapag na 650 million pesos. Aba, grabe ito mga kababayan, So, kaya lumilitaw na 1.3 billion pesos. So, sa 2 buwan po ito. Noong Abril, nagkasagsagan po ng impeachment proceedings, yung sinasabing mini-trial, pero matapos po ang mga pag-question, sinabi clarificatory hearing. Ba yun So, 1.3 billion, saan galing ito pera? Ako sa tingin ko, pera ng taong bayan ito. Mga kababayan, alangan naman yung mga mag-gaibi dyan sa kanilang sariling bulsa. At ito mga kababayan, unang isinalang sa komite ang impeachment complaint laban kay Duterte noong March 2, 2025, kung saan 54 congressmen ang bumoto na sufficient in substance at 2 reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Tapos noong Abril 29 ay umabot po sa 53 ang bumoto na may probable cause ang 2 impeachment complaint laban po kay Duterte na kinabibilangan ng issue ng confidential funds, unexplained wealth at pagbabanta sa buhay umano ng Pangulo. Bagamat hindi naman lahat ng 54 na congressman ay present sa bawat pagdinig, ay umaabot sa 7 proceedings. Kompleto naman ang mga ito kapag botohan tulad noong March 4 at April 29.
So dito ho mga kababayan, at halimbawa, may congressman na absent sa impeachment proceedings, yung hearing, ay okay lang ho yan dahil sa importante yung botohan. Grabe ho ito kung 650 million, 1.3 billion, i-divide mo sa kung 54 na kongresista, nako, tiba-tiba, paldong-paldo ho ito, mga kababayan. Tapos, another budget, kapag nagbotohan sa floor, meron hong 200 signature ang target. So, nako, ito, alam niyo naman na matapos po itong sa House Committee on Justice, ang susunod ho na akbang ay ilalatag po ito sa plenary. Sa plenaryo, kasi sa Lunes, Mayo 4, ay muli nang magabalik ang sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kaya dyan ho, yung buong linggo na yan ng May 4, Lunes, at siguro buong linggo, ay isasalang sa plenaryo. Ito hong impeachment proceedings at para kung maaproban po, at least 106 lang ho mga kababayan, ang bumoto ay okay na at pwede na ho itong i-transmit, ipadala sa Senado. Ito ho nga tinatawag na articles of impeachment. O ito ho So ang target 200. Naku, malaki-laking pondo na naman ho ito mga kababayan Target umano na maisa lang sa plenaryo ang committee report May 11. May 11 pero May 4 ang balik So siguro ay bibigyan ng oras, pagkakataon, yung House Committee on Justice para maibalangkas po yung committee report. So May 11 daw po So ang kailangan lang ay 106 votes at para may akyat sa Senado. Pero ang binabanggit ho 200 votes daw po ang target na makuha ang boto. Kasi pag 106, mga kababayan, yung sakto lang ho, yung parang pinaka-minimum, baka sabihin mapupulaan ako, parang pasang-awa Parang kokonti lang, pinilit Pero kung 200 votes, mga kababayan, ay talagang masasabi natin na super majority ang bumoto dito po ng mga kongresista. Pero dito ho, mga kababayan, ay grabe ho ito. Kung totoo ito, dahil sa, alam nyo ho, ay ang sa aking pagkakaalam ho, mga kababayan, dapat ho ay, di ba, boboto ka sa kagustuhan mo na mapanagot. Alba, dito ho, sa kaso ni VP Sara Duterte, dapat ho ay talagang kung gusto mo managot o boboto ka ng pabor, hindi dahil sa kwarta. Grabe ho. Kung sa bagay, yung panahon po ni Chief Justice Corona, sa Senado, meron din mga report, yung DAP na tinatawag ho, na nabigyan, may mga umamin ho ng mga senador doon na nabigyan ho ng DAP. At yung karagdagang pondo po iyon, mga kababayan, para po sa mga senador. So dito ho, at meron din ho ito, may report din, bukod sa 1.3 so 650 noong April, tapos ngayong May, 650 million. So 1.3 billion ho yan. Ito pa ho, mga kababayan, mas matindi ho ito. Talagang lahat na po ito ng mga kongresista, Ito, samantalang habang ang mga ordinaryong Pilipino, ay siyempre talaga naghihigpit tayo ng sinturon at yung di ba? Yung kinakain ho natin hangga't maaari pipigilin natin at talagang matindi yung pag-budget. Ito ho, dahil sa siyempre tumataas pa yung presyo ng bilihin. Ito ho, yung mga mababatas po, yung mga kongresista diyan po sa House of Representatives, ito ho ay napaulat na tinaasan po yung kanilang budget na at least hanggang sa 300,000 kada isa. At ito'y just the as the impeachment case against VP Sara Duterte. So at ayon naman po ito sa scope din ho ito ng Abante at ito po ay kapatid ng politiko sister publication. Sabi ho, ang liderato raw po ng mababang kapulungan ng Kongreso ay inaprobahan ng pagdadagdag o increase ng kanilang monthly maintenance and other operating expenses o MOOE. Ito ho talagang kasama sa mga nakaraan talagang bawat kongresista, maging mga senador, meron ho ganyan na tinatawag na MOOE. Yung maintenance and other operating expenses, buwan-buwan ho yan, parang pinaka-budget ho yan
ng bawat opisina ng mga mambabatas. Ito, sa House of Representatives lang ho ito, mga kababayan. So, simula ho ito ng Mayo. At dahil dito, sa increase na ito, mga kababayan, ay yung alokasyon ay magiging 1.5 million pesos mula po sa 1.2 million. So, matindi ho ito, mga kababayan. At ito ho, ayon po sa report, ito ho. At samantalang yung iba raw ho ng mga lawmakers o mga kongresista, mas makakuha ng mas malaki. Kumbaga sana, mas malapit sa kusina at mas kilala o may hatak, mas malaki. O ito, yung mga miyembro po ng Partido Federal ng Pilipinas, partido ho ito ni Pangulong Marcos Jr. At siyempre, ito ho ay ay napaulat na raw po pumipila. Pumipili raw po at nagsipilahan daw po ito at nakatanggap sila ng karagdagan 200,000 pesos kada isa. Dagdag lang ho ito, additional lang ho, mga kababayan. At dito ho sa mga Partido Federal ng Pilipinas, so yung PFP ranks at yung ito, siyempre, alam naman natin kung sino nandyan. Ito po ay pinangungunahan mismo ni House Speaker Faustino Boje III at anak ho ni Pangulong Marcos Jr. Itong si House Majority Leader Sandro Marcos. O yun ho. So kung masusustinihan, kung magtutuloy-tuloy ho, ito hong sinasabi na karagdagan na ito yung monthly MOOE ng mga kongresista ay aabot ho ito sa tinatayang 1 billion pesos kada buwan ang papasanin po ng taong bayan hanggang sa matapos ito hong 20th Congress sa June 2028. So ito hong timing ng sinasabing pagtataas ng MOOE ay siyempre tumataas po ang kilay ng marami diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil sa itinaho ito sa talagang kasagsagan, abala po sila sa impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. So yun ho mga kababayan, 1 plus 1 lang ho naman yan sa mga hindi na natin kinakailangan mag-isip ng malalim. Kasi yung kanina, 1.3 billion pesos, 650 raw noong Abril, 650 million naman ngayong Mayo, di umano. Yan po ay exclusive report ng Abante. Tapos ay ito pa. Ito yung MOOE, yung budget po sa bawat opisina ng mga kongresista. Tinaasan po sila. Grabe ho So, pera ho ng taong bayan, mga kababayan, talagang tayo ho ay iginigisa po sa sarili nating mantika. At talagang napakatindi ho nito. Mga kababayan, ito ho, sa politiko, ayan. Ayan, So, matindi ho, Talagang ginagamitan ho ng kwarta para lang mapatalsik ito pong si VP Sara Duterte. So, yun ho. At yung mga kongresista naman na tumatanggap po nito, gahaman sa kwarta. Walang galang na ho kayo, wala akong babanggitin ng pangalan. Pero kung kayo po ay tumatanggap ng ganitong increase at mga dagdag kasi wala namang rason bakit kayo dadagdagan. Yung mga manggagawa nga ho, umihirit na madagdagan ho yung arawang sweldo. Ayun ho, kapos na kapuso talaga yung mga pangkaraniwang manggagawa, di ba? Siguro yung ating mga nanonood at nakikinig, di ba? Yung mga minimum wage earners. Yun na lang ho, di ba? Umihirit po sila ng taas Pero sabi ng gobyerno, walang pondo. Hindi kakayanin daw ng mga employers. Kasi, di ba, yung meron hong National Wage Board di po ba? Yun ho. Pero sa gobyerno, sa mga politiko kung ganun-ganun lang kadali, one click lang ho, ay agad silang pwedeng mag-increase. Dito ho. Monthly budget Talagang grabe ho. So, nadagdagan sila. Naging 1.5 million na ho kagad ang budget nila kada buwan. Mula po sa 1.2. Nadagdagan ho sila ng 300,000. Grabe ho.
Tapos yung mga membro po ng partido ni Pangulong Marcos Jr., may dagdag pa. Grabe. Kayo ho, ano masasabi nyo rito mga kababayan at talagang nakapangkilabot Nakakagalit ho at nakakainis Ang dami-dami po ng mga Pilipino ang naghihirap. Kaya pala, di ba, kung inyong pong matatandaan, may mga kongresista, ito si Congressman Joel Chua, itong si Congressman Ridon. Ayaw po nila na itigil ito hong impeachment proceedings kasi marami pong di ba? Marami ho ang nanawagan na itigil nyo muna kasi may krisis sa langis talagang mas maganda pagtuunan nyo muna ng pansin yung problema ng taong bayan at kung paano anong magandang solusyon para kumbaga sa makaalpas ho tayo sa tindihon ng epekto ng pagtataas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan na dulot po ng ginawang paggera ng US at Israel sa Iran. Di po ba? So, marami ho narawagan ngayon, pero sabi ho ng mga kongresista, hindi, tungkulin namin din ito bilang mababatas at ayon po sa ating konstitusyon. Narinig ko yan kay Congressman Chua at kay Ridon. Yung pala, meron palang benepisyo. Meron parang reward, meron palang ganito. Di umano base po ito sa report ng Abante. Grabe ho ito mga kababayan, kayo ano masasabi nyo? Talagang puro kwarta-kwarta na lang. Pera-pera na lang. Di ba? Sa mga nakaraan, yung mga malay-maleta na sinasabi ho ng 18 ex-Marines at mismo sinabi rin ni Saldico, wala ho, natabunan na. Talagang tiba-tiba ho sila mga kababayan. Di po ba? Yung ating mga politiko. Grabe ho. Kayo ho, ano masasabi nyo ho rito? Mga kababayan, so bayad pala. Yung mga talagang porsigido nagsulong nito hong impeachment laban po kay BP Sara. Nasuhulan, bayad, di umano. Ayon po yan sa Abante. Kasi para saan yung yung 1.3 billion. Tapos yung kanilang MOOE na budget ng bawat opisina, nadagdagan ho ng tig 200,000 pesos. Mula po sa 1.2 nagdagdagan ng 300,000. 1.5 na. Pera ng taong bayan ho yan. Samantalang ang mga kababayan natin, tayong lahat ho, ay naghihirap. Talagang grabe ho, no? Kayo ho, ano masasabi nyo rito sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel. Sige ho, at mag-comment na po kayo at huwag nyo rin po kalimutan na i-like at i-share. So, yung aking Facebook ho, Eli Saludar, at pakihanap nyo po at subaybayan nyo rin po at i-like din ho. Okay, maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.